Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Roberto O. Angak Jr., membro ng Aguila Farmers Association mula sa Sawan, Colapo, Sabotersid Convergence Area. Suportahan po natin ang NCI SRD Convergence Works. Ella Arshaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga kaagapay, mga kaagri. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan tungkol sa agrikultura. Pero bago po ang lahat, syempre, ang pinakamahalagang part, kung hindi man ang only important thing, ang atin pong pagsangguni sa ating amang lumikha. Lord, sa gitna ng init ng panahon, kayo ang aming silong at kapayapaan. Pawiin mo ang init ng aming mga ulo. Palitan mo po ito ng lamig na inyong presensya. Panginoon, bigyan mo po kami ng mahinahong mga puso, mahabang pasensya at malinaw na kaisipan. Sa bawat sitwasyon, ikaw po Lord ang maghari sa aming mga damdamin. At sa inyo po ang puri, pasasalamat, at syempre tinataas rin po namin ang simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, madalas na masakit ang katotohanan, pero ito ang kailangan. Magandang umaga po. Ako po si Larshaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikatlo sa buwan ng Mayo, May 3, 2025. Happy birthday po sa aming lola na si Ellie Mendez. Or actually, Elena Panganiban Mendez. Nanay Ellie, happy birthday po. And welcome sa Season 7, Episode 18 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At i-guide lamang po natin yung mga kakasalo pa lang po sa episode natin. For the first time siguro, Siguro nakamacross nyo po itong station. And while during at this time, ito pong program natin. Tayo po yung accessible sa online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan po sa Facebook, hanapin nyo lamang po yung 702 DZAS FEBC Radio TV. Ayan, syempre po sa mga nakikinig sa radyo, sa talapitang 702 po tayo sa AM band. And of course, thank you so much po sa ating mga supporters ng program. Yan, lagi po namin kasama, bagaman hindi po physical. So, nais lamang po namin bigyan ng panahon upang batiin ang mga kagaya po ni Ma'am Helen Arellano. Hi Ma'am Helen Arellano, mapagpalang umaga po sa lahat ng mga kaagri. Ingat po, napakainit ng panahon. Lagi po uminom ng tubig. Yan. At nag-iwan din po ng mensahe si Ma'am Leonida Telasacada Rubio. Blessed Saturday morning po Ma'am Ella Arshaga at sa lahat ng listeners ng Maunlad na Pilipino. Kumbaga sa PM Radio po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Belated happy birthday po sa aking apo na si Marnie Faith Rubio noong April 23. So, belated happy birthday. Salamat po sa Panginoon. Amen. At mula po kay Sir Ronald Young, God is good all the time. Blessed and victorious Saturday morning, everyone. Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po, Miss Ella, sa lahat na nakikinig sa MNP. Ingat po. And also, good morning po kay Nelen Agdon Reyes, Julieta Marquez, Rosa Arigin, magandang umaga po sa inyong lahat. At kay Sir Epifanio Salvador na sanay na po tayo, nag-share nating episode every Saturday. Thank you so much po. At good morning din po kay Ma'am Nora Cancela.
Yun po, para sa umagang ito, makasama po natin ang isa sa mga successful ventures po na kinikilala under the Young Farmers Challenge. Ito po yung programa para sa mga kabataan sa agrikultura, syempre ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service. At yan po ang ating talakayan para po sa tahong processing and kanyang YFC journey. Siya po si Ginoong Ian Harvey Tonog, ang may-ari ng Freyatom Enterprise at isa sa mga kinilalang regional awardee sa atin pong DA Amas Young Farmers Challenge. Ang kanyang enterprise si matatagpuan sa Pulang Lupa 1 sa Las Piñas City. So hello po sa lahat, even dun sa mga kababaihan po na nakilala namin diyan, and acknowledgements din po and pagbati sa ating DA AgriTrends. Ang AgriTrends po ang official newsletter ng Department of Agriculture Central Office. Syempre bukod dyan sa ating discussion, tunghayan din ng Regions on the Go. Yan po ang ating mga balita hatid ng ating mga farmcasters. Gayun din ang unlad komunidad. Dito po ay katuwang natin ang Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na Batid Ba Ninyo? Siyempre, hatid po namin yan sa inyo. Isang oras na itik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Bilang bahagi ng kampanya ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry sa pagpuksa sa African Swine Fever sa Pilipinas, ang ASF Information Caravan ay naglungsad sa Bacnotan, La Union noong Abril 24, 2025 na nagtatampok ng pagbisita ng Super Pig sa modernong pamilihang bayan ng Bacnotan, La Union. Inimbitahan ng ASF Info Caravan ang humigit kumulang 50 hog raisers, meat vendors, livestock shippers, barangay captains, veterinary office staff, representative ng Farmers Cooperatives and Association, Bacnotan Local Government Unit, Philippine Crop Insurance Corporation at Department of Agriculture Regional Field Office 1 Regulatory Division sa pamumuno ni Dr. Alfredo Banaag. Pinaalam sa mga kalahok ang tungkol sa mga update ASF ayon sa 2025 mula sa pambansa hanggang sa antas ng probinsya, kasama ang bilang ng mga kaso, nabanggit na mga danger zone at mga aksyon ginawa bilang tugon, mga pangunahing protokol ng pagtugon sa ASF, mga insurance at pagpapalabas ng bakuna sa ASF. Pagkatapos ng mga pagtatanghal, nagsagawa ng open forum upang masagot ang mga katanungan ng mga kalahok, lalo na sa tungkol sa ASF na ginagawa ng iba't ibang ahensya. Ang ASF Info Caravan ay nagsisilbing paalalahanan ang publiko ng mga hakbang na dapat gawin sa kaso ng ASF, gayon din ang mga hakbang sa pag-iwas na pagpapakalat ng impormasyon na binibigyang diin dapat gawin ng lahat ang kanilang bahagi upang maiwasan at ganap na wakasan ng ASF sa Pilipinas. Kaya tinatawag na May Magagawa Ako, ASF Information Caravan. Nag-uulat mula sa Riyong, Ilocos, Reynalyn Gorospe. DE Mimaropa pinarangalan ang sipag at husay ng kabataang magsasaka sa 2024 Young Farmers Challenge Awarding Ceremony. Mahigit 4 milyong startup capital ipinamahagi. Matagumpay na naisagawa ng Department of Agriculture Mimaropa sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang pagkilala sa kasipagan, tiyaga at kahusayan ng mga kabataang Pilipino sa 2024 Young Farmers Challenge Provincial and Regional Awarding Ceremony na ginanap noong 24 ng Abril sa Great Eastern Hotel, Quezon City. Mahigit 4 milyong pisong startup capital ang pinamahagi ng kagawaran sa mga nagwagi mula sa iba't ibang kategorya. Para sa provincial level awarding, 32 kalahok ang nagwagi sa startup category. Bawat isa ay nakatanggap ng 80,000 pisong startup capital at isang plaque of recognition. Sa intercollegiate category, sina Rafael Badsam, Michelle Angeli Calanday at Matt Ian Bukaw ng Palawan State University Team Petrotex ang nag-uwi ng 200,000 pesos sa startup capital at plaque of recognition. Samantala, sa upscale category, tumanggap naman ng 300,000 pisong startup capital at plaque of recognition sina Jerisa Christine De Vera Page ng NutriPage, Gistoni Atienza ng KMJC, Noriel Chavez Emag ng Maize Yellow Corn Products. Mula sa hanay ng provincial awardees, pinili rin ang mga regional awardees na tumanggap ng karagdagang 150,000 pesos na kapital. Sila ay sina Mark Marlon Gutierrez Suarez ng Chicalon Agri-Fast Food, David Fadriquel ng Tropin o Tropical Coconut Biscuits, John May Erwin Lacangan ng Crisp
Race Chips, Keith Anthony Sarsuela Fabro ng Project Forest, Crystalline Bijores Sumiwag ng Quackwise Enterprises, Pierdon Ladines Talde ng Bukid Josefina, Rose Ann Belina Damilig, Novel Ann Dominsil at Rose Angel M. De Los Santos ng Aqua Cratech. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Attorney Christopher Banyas, ang Regional Executive Director ng DME Maropa, ang kahalagahan ng pagkikilalang ito para sa mga kabataang Pilipino. Ayon sa kanya, naway magsilbing inspirasyon ang pagkilalang ito upang lalo pang magsikap ang mga kabataang magsasaka na abutin ang kanilang mga pangarap. The DME Maropa will remain committed in supporting you in funding, trust, partnership, and believe in your capacity to transform the Philippine agriculture, ani Red Banyas. Samantala, si Ginoong Ruben M. Lanot II, chairman ng YFC Panel of Judges at naging guest speaker ng seremonya, ay nagbigay inspirasyon din sa mga awardees. Aniya, in a world of many trends, you chose to build our land while others walk the path of convenience. You've chosen commitment. You said yes sa putik, pawis at sa init ng araw. And that makes you powerful. Aniya, nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat si Jarisa Page, isa sa mga YFC Upscale Awardees sa DME Maropa. Ayon naman sa mensahe ni Regional Technical Director for Operations Vener Didig na binasa ni Regional YFC Focal Person Meljan Dosejo, higit pa sa mga award, what we celebrate today is a movement led by young people who are not afraid to plant, to pitch, and to pioneer but within vision, innovation, and impact. So I encourage all of you to keep planting ideas, keep believing in your capacity to grow, and never stop nurturing the communities around you. Kanyang pagbabahagi. Maliban sa pagkilala sa mga nagwagi, ginawaran din ng pagkilala ang mga participating local government units at state universities and colleges na naging bahagi ng tagumpay ng programa. Dumalo rin sa seremonya sina Ginoong Jopet Constantino, kinatawan ni Senator Amy Marcos, National YFC Focal Person John Romar Pedregal na kinatawan ni Secretary Francisco Chuloral Jr., AMA Chief Randy Arpeña at Regional YFC Focal Person Meljan Dosejo, kasama ang iba't ibang kinatawan mula sa mga LGUs at SUCs. Mula sa DME Maropa, Paula Jose nag-uulat. Idinaos ang FY 2024 National Year-End at FY 2025 First Quarter Physical and Financial Assessment ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Program Phase 2 sa Puerto Princesa City, Palawan, ika-22 hanggang ika-24 ng Abril taong kasalukuyan. Pinangunahan ni SAAD National Program Management Office Director Ulysses J. Lustria Jr. ang pagbubukas ng aktibidad na dinaluhan rin ni Deputy Director Elmer R. Esplana, mga SAAD implementers mula sa 15 rehiyon at mga panauhin at kinatawan mula sa Office of the Assistant Secretary for Special Concerns, BPI, Bureau of Animal Industry, Gender, Equality and Social Inclusion, Agricultural Training Institute at Special Projects Coordination and Management Assistance. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Director Lustria ang hangarin ng SAAD program na maabot at matulungan ng mahigit 135,000 mga magsasaka hanggang sa 2028. Gawing matatag na community-based enterprises ang hindi bababa sa 75% ng mga benepisyaryo nito. At itaas ang kanilang taunang kita ng 20 hanggang 25% sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta sa kanilang kabuhayang pansakahan. Samantala, hindi man personal na nakadalo, nagpaabot naman ng mainit na pagbati at pagtanggap si DME Maropa Regional Executive Director Attorney Christopher R. Banyas. Kaagad naman sinimulan ang presentasyon ng mga accomplishments and updates sa implementasyon ng SAAD program sa bawat rehiyon. Ibinahagi rin ng best practices at matagumpay na partnership sa iba't ibang tanggapan na nakatutulong ng malaki sa epektibong pagpapatupad ng programa. Mel Francisco mula sa Department of Agriculture, Mimaropa. Tumanggap ng mga fertilizers ang halos 829 na mga magsasaka ng palay ng Carmen, Bohol mula sa Department of Agriculture Central Visayas ilalim ng Rice Banner Program. Sa loob ng 2 araw ng pagbabahagi ng fertilizer discount vouchers noong April 29 to 30, 2025, ang mga magsasaka mula sa 6 na barangay ng Carmen ay tumanggap ng mga soil ameliorants at complete fertilizers bilang suporta sa dry cropping season 2024 to 2025. Sa kabilang banda, nagbahagi ng kanyang karanasan sa pagsasaka ang isang Young Farmer Challenge awardee na si Daphne May Quitorio ng Barili, Cebu, kung saan sinabi niya sa pagsasaka merong pera. Nanawagan siya sa mga kabataan na subukan ang pagsasaka gaya ng pagtatanim o mag-alaga ng hayupan kaysa magsayang ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang YFC ay isang programa ng Department of Agriculture na naghihikayat sa mga kabataan na may edad na 18 to 30 years old
na magsimula sa kanilang mga negosyong pang-agrikultura o pangisdaan at umunlad ang pamumuhay. Si Ketorio ay nag-alaga ng 150 na mga ready-to-lay chicken na nangingitlog araw-araw. Ang puhunan niya ay 80,000 pesos na galing sa cash prize ng YFC provincial level. Sa ibang aktibidad naman, ang top management ng Day7 ay bumisita sa 3 asosasyon na nakatanggap ng proyekto mula sa Special Area for Agriculture Development o SAAD bilang bahagi ng management engagement activities upang makakuha ng mga first-hand information at malaman pang mga pangangailangan ng mga magsasaka. J. Marco Bragas, nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pag-turnover sa isang Rice Processing System 2 o RPS at iba pang mga interbensyong pang-agrikultura sa lalawigan ng Misamis Oriental kamakailan lamang. Ang nasabing RPS ay mayroong multi-stage rice mill na kayang magproseso ng 2 hanggang 3 toneladang palay kada oras at meron ding 4 na recirculating dryer na may kapasidad na tig 12 tonelada bawat unit. Inaasahang makikinabang dito ang humigit kumulang 2,754 na mga magsasaka ng palay na may pinagsamang lawak na 1,790 hektaryang lupain sa lalawigan. Dagdag pa rito, nasa 32.2 milyones pesos na halaga ng mga makinarya at iba pang kagamitang pang-agrikultura ang ipinamahagi ng Pangulo sa mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka at lokal na pamahalaan mula sa siyudad ng Cagayan de Oro at lalawigan ng Misamis Oriental. Kasama rin sa kanyang mga aktibidad ang pagpapasinaya sa 90.8 milyones na Mapulog Tuburan Farm to Market Road sa lungsod ng Naawan na pinunduhan sa ilalim ng DA Philippine Rural Development Project Region 10. Pinangunahan din ng Pangulo ang paglunsad ng 350 milyones Integrated Coconut Processing Facility. Ito ang proyektong balak imungkahi ng DA10 sa pangungunan ni Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pacamalan na isagawa rin sa lahat ng lalawigan sa riyon upang mapalakas ang ekonomiya ng industriya ng niyog at matulungan ang mga magsasaka. Sa kabilang dako naman, namahagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 ng fertilizer subsidy sa humigit kumulang 7,535 na mga magsasaka ng palay sa Misamis Occidental mula Abril 2 hanggang Abril 14. Nagkakahalaga ng 9.97 milyones ang kabuoang fertilizer discount voucher na ipinamahagi. Ang FDV ang pangunahing mekanismo ng DA sa pagbibigay suporta sa mga rice farmers sa buong bansa. Ang mga rice farmers na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture na nagsasaka ng hindi bababa sa 1,000 metro kwadrado at hindi higit sa 10 hektaryang taniman ay kwalipikadong tumanggap ng 3,400 na halaga ng inorganic fertilizer kada hektarya. Ang FDV ay inaasahang makatutulong matugunan ang pangangailangan sa abono ng 2,933 hektaryang taniman ng palay sa Misamis Occidental. Para sa Maunlad na Pilipino, ito po si J. Edpan mula sa Region 10. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sa edisyong ito ng ating Agricultural Radio Program na Maunlad na Pilipino, masaya po kami na makakasama po ulit natin ang ilan sa mga naging kalahok po natin sa tinatawag na programa po, proyekto po ng ating kagawaran, ang Young Farmers Challenge ng ating po tinatawag na Agribusiness and Marketing Assistance Service or AMAS. At syempre para po sa edisyong ito ng ating programa, Makakasama natin ang owner ng Freyatom Enterprise. Ito pong enterprise na ito ay regional awardee mula po sa Young Farmers Challenge ng ating DA Agribusiness and Marketing Assistance Service. Matatagpuan ito sa Pulang Lupa 1 sa Las Piñas City. Welcome sa Maunlad na Pilipino, Sir Ian Harvey Tonog. Okay lang po, ma'am. Magandang araw din po. Ayan, maraming salamat po sa pagpapa-unlock and shoutout po sa ating mga kasamahan sa AFID and AMAS para sa koordinasyon ng ating panayam ngayong umaga. At dahil dyan, sir, nais natin ibahagi sa mga tagapakinig natin, pwede bang ipakilala po natin, nabanggitan natin yung pangalan ng ating enterprise, pero gusto nating mas makilala pa yung produkto o negosyo, ang inyo pong ginagawa dito, at saka ano po kaya yung mga karaniwang activities po ninyo with regards po sa ating negosyo. So magandang araw po. Ako nga po pala si Ian RBC Tonog, ang may-ari po ng Freyatom sa Young Farmers Challenge ni Senator Amy Marcos. So ang Freyatom nga po pala isang family business kung saan ay nag-start po kami sa pagtitinda ng siomai, burger at kung ano-ano pa po. So
Kaya lang po namin napasok yung Young Farmers Challenge at pinasok po namin ang tahong dahil dati po ay nagtitinda at nasama po ako kumuha ng tahong sa tito ko. So, in-apply lang po namin siya yung tahong, in-apply lang po namin siya sa dati naming business na siomai at burger. Yun po. Ang inyo pong lokasyon ay dito sa Pulang Lupa, Las Piñas. So, kaya din po ba natin naisip na, na ito na lang din yung basehan natin ng product natin na dinevelop? So, kaya po ko po yung dinevelop kasi ayun po talaga yung pangunahing resources po dito. Kumbaga, yung pinagkakitaan po dito sa amin. Tahong isda, kumbaga, fish port po kasi kami, kumbaga, fish market. Kaya ayun po yung napili ko. We are always proud po na yung mga kabataan natin ay nauugnay po sa ating sektor ng agrikultura kung saan may datos po tayo na tumatanda na daw po yung mga farmers natin. With that, sir, sa present time, karaniwan sa mga kabataan around your age, nasa cellphone. Pero sir, bakit ito yung napili niyong pagbuhusan ng pansin ng panahon po ninyo? So, bale, para sa akin, kaya po ito yung napagtuunan ko ng pansin. Kasi ayoko po kasi talaga magtrabaho Ayoko sa mama sa rat race. Kumbaga, hindi po kasi talaga tayo makakapag dun So, naisipan ko pong gumawa ng isang negosyo na hindi lang magbe-benefit yung sarili ko at yung pamilya ko, kundi ibang rin tao. So, bali ang project po talaga namin ay para matutunan po o makita po ng mga ating mga mangingisda o fisher folk people na to use and to recycle po yung tao. Kasi 80% po ng taong kasi waste na po siya. So, bali po ang ginagawa namin sa waste, ginagawa po namin siyang accessories, etc. Parol, meron din po kami mga parol, mga game bags, basta mga accessories po. Bali, ayun po yung ginagawa namin sa waste. Hindi lang po yung mismong naman yung kinukuha namin, pati yung waste po nire-recycle namin. So, ayun po yung gusto ko ituro sa mga mamamayan nating mga fisher folk people. Ayan, so thank you for your passion. At dahil dyan, paano natin nakukuha yung knowledge natin dun sa mga trainings natin? Siyempre, value adding na yung ginagawa natin dun sa 80% na sinasabi nating waste na ng ating tahong. So, saan natin natutunan yung mga knowledge natin na tinuturo din natin sa mga kasama natin sa komunidad? Actually, nakita ko lang po siya online Tapos yun, kumbaga, gumawa lang po ako ng sariling akin. Ayun lang po. Ayun, at hindi kayo malamang nauubusan dito ng resource kasi nga yun na yung nakita ninyong marami dito sa inyong area. So dito sir sa mga products natin, pwede nating i-specify kung ano na po yung mga so far na yung patok at saka yung line-up ng mga na-develop natin sa Freyatom. So parang bestseller po talaga namin yung pork siomai po. Kumbaga, pinasok lang po talaga namin yung tahong kasi ayun nga po talaga yung marami po dito sa amin. Pero ang bestseller po talaga namin yung pork siomai tsaka yung burger po. Ayun po talaga yung bestseller namin. Anong taon po ba kayo nag-umpisa? Tagal na po. Kumbaga 2013 pa po, ganun. Kumbaga nagtitinda na po kasi yung lola ko dati pa lang. Tapos yung mother ko din nagtitinda tsaka yung papa ko. So, matagal na po siya. Matagal na tayo sa ating negosyo. So, dito na natin nakikita na ikaw mismo parang tawag dito, parang palalaguin mo na tong negosyo na to. Ito na talaga yung parang career na napili mo for yourself. At dahil dyan, sir, meron ba tayong mga early on? But siguro kasi nasabi na natin na nag-start na tayo matagal na. Pero since nung na-involve po tayo kay YFC, may mga hamon po ba tayong kinaharap sa pagbuo po ng ating negosyo? Tsaka, paano nyo po yun napagtagumpayan? Bale, so yung unang YFC ko po, ang hirap po kasi, kumbaga, wala po kaming masyadong alam, wala kaming masyadong mga idea kung anong gagawin. So, kumbaga, subok ko lang. Wala rin namang mawawala sa'yo. So, subukan mo. Try lang. Ayun lang po. Trial and error lang po. So parang hindi masyado mabigat yung tingin natin sa mga hamon dahil okay, gawin lang natin at ito'y ating malalagpasan. At syempre nabanggit na lang din natin ang ating mga programa mula sa DA and YFC. Paano ba ito nakatulong sa inyo? Specifically po yung na-involve na tayo dun sa, ayon po sa datos kasi natin na ka-attend tayo ng info caravan or info campaign po ng ating DA AMA. So kamusta po tayo since that encounter? So, medyo malayo-layo na po, pero malayo pa po. Pero
yung simula po nung sumali ako doon, kumbaga marami pong naitulong sa akin yung project po ng Department of Agriculture. Mas marami ako nakilalang tao, mas marami ako nalamang kaalaman sa ibang tao. Kumbaga, ang dami ko rin po talaga nakilala dahil sa Young Farmers po. Masasabi mo na hindi ka nagkamali ng iyong piniling gawin for, long time ng iyong buhay. And siguro with that, ano ba yung mga plano pa na nakikita nyo, Sir Ian, dito sa pagpapalawak po ng ating negosyo? Bale, ang gusto ko po sanang gawin, kasi hindi lang po naman kami nakakaranas ng pagtambak po katulad ng nangyayari sa Manila Bay. So, yung Manila Bay kasi tinatambakan na po So, bale doon po kasi nanggagaling yung mga tahong namin. So, hindi lang po ang Bernabe, Las Piñas, Bacoor, Cavite ang nakakaranas po na. Kung hindi lang po yung Nabotas, doon rin po kasi yung talagang kinukuhaan. So, gusto ko pong ipaglaganap sa kanila yung idea ko na hindi lang po yung laman yung pwede mapakinabangan sa loob. Kung hindi po pwede rin po i-recycle. Ayun po. Dito sa ating syempre sir, na balitaan din namin, leader po kayo ng mga kabataan dito sa inyong lugar. Sa youth, no? And ano po yung mga members natin? Parang, ano po yung mga activities natin involving sila? So, last year po, meron po kaming palipiin po yung pinakaunang activity namin. So, ano po yan? Live Band for Acos. So, yung Live Band for Acos po noon, nakahanap po kami ng mga sponsor, tsaka ng mga tutulong po sa amin na magbigay po ng mga wheelchair, saklay, mga parapol, tapos kung ano-ano po. Kumbaga, nakapokus po yun sa mga taong person with disability, kumbaga PWD, tsaka mga senior, mga bata. So, dun po kami nakapokus sa mga ganun. Ayun po yung binigay namin, yung Live Band for Acos. Tapos, yung kikitain po ng Live Band for Acos na yun, house plate ng buong Bernabe. Kumbaga, yung buong compound namin, bali papalagyan ko po siya ng yung black po. Ayun po yung ipapalagay ko sa kanya. Ayun. Isa pa sa mga insight na pwede nating makuha dito mga ka-agri ay yung suporta po ng ating mismong mga magulang sa ating mga kabataan na magsulong ng mga ganitong klaseng gawain. Kumbaga, nasa background sila, nasa shadows, ganyan. At na-empower yung ating mga kabataan na maglunsad ng mga makabuluhang gawain para sa kanilang komunidad. Sir Ian, ano ba yung mensahe natin para sa mga kapwa nating kabataan na nais din sigurong magsimula kagaya ninyo ng kanilang negosyo sa agrikultura and sa ating pangisdaan? So, kung may mga pangarap kayo sa buhay, try nyo lang. Wala namang mawawala sa inyo. Kung nandiyan kayo sa comfort zone nyo, alis kayo dyan. Wala kayong mangyayari sa inyo dyan. Yun lang po, subok lang ng subok. Wala namang mawawala. Try and try lang po. Ayan, at ang ating panayam na nakasama po natin ang may-ari ng Freyatom, si Sir Ian Harvey Tonog. Maraming salamat po. Hindi sila po isa sa mga nagkamit ng karangalan sa ating programa sa ilalim ng Department of Agriculture. AMAS, ating pong Young Farmers Challenge. So, makikita pa po natin ang mga updates sa kanila sa mga darating na panahon. Pero for now, maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat. At magbabalik po ang MNP makalipas ng ilang sandali. Uy! Akayin mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna. Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun. Hindi na ako ganun kakabado. Pero huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo lang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai.
Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayun, welcome back po sa ating discussion. No? Muli kasama po natin si Sir Ian Tonog, ang may-ari po ng Freyatom Enterprise. Sir, nasabi niyo po kanina, 2013 pa kayo nag-start sa siomai. Pero yung sa tahong siomai po? Ano lang po yun, nung nag-entry lang po kami ng YF. 2022 po, 2021. Para po ma-relate siya sa agriculture. Opo, para lang po mag-relate siya sa agriculture. Ito naman pong sir, burger. Kumbaga yan yung burger po, matagal na po kami nagtitinda ng burger. Tapos kasabay po ng siomai. Opo, tapos kumbaga in-elevate lang po namin siya. Bale, kailan na po siya na-develop? Kasabay din netong tahong siomai. Magkasabay lang rin po. Tapos sir, nung napanalunan niyo po yung 80,000, saan niyo po siya ginamit? Sa equipment po. Natulog po. Ito po, yung oven, tapos yung mga countertop na stainless, sa mga lutuan. Bali nung, di ba po, 2013 pa kayo nag-siomai, parang in-upgrade nyo lang. Opo, pero hindi naman po talaga siya na yung talaga araw-araw. Kumbaga, parang maliit na lang, side hustle lang ganun. Kung hindi siya araw-araw po dati. Yung nung dati. Opo. Pero ngayon po. Ito araw-araw naman po siya ngayon. So, paano yung, sir, yung makakompare yung production tsaka kita ninyo nung hindi pa kayo sumali ng YFC? Yung una po siya, yung konti pa lang po kasi halos ito pa lang po yung inaano na namin. Pero yung nakapag-YFC po kami, marami po kaming nakalala, marami rin po mga umu-order sa amin. Sabi niyo po kasing bestseller niyo, pork siomai. Pero ngayon ba, mataas na rin ba yung sa tahong? Opo, medyo mas tumaas naman po yung sa tahong. Hindi naman po kasi lahat talaga nakakain ng tahong. May allergy? Oo, yung iba. Yung iba po. Pero sir, yung kung sa production po, sa isang araw, gano'ng kadami po yung nagagawa po? Sa isang araw, siguro mga sa 400 plus po. 400 na pieces ng tahong siomai. Sa pork naman po. Pero tuloy pa rin po yung pork po. Mas marami po sa pork, siguro mga 700 gano'n. 700 pieces. Tapos yung nabebenta niyo naman sir? Ayun, minsan nauubos namin siya. Minsan, nakakaubos na kami ng 200, gano'n. Sa isang araw? Okay. Parang na po siya sa, po yung 200? Sa tahong o sa pork? Sa pork po, gano'n. Tapos sa tahong siguro mga lang po. 50 to 100, gano'n. Out of 400 po? Opo. 50 to 100. Konti lang rin naman po kasi niluluto namin tahong. 400 po yung tahong, 700 yung pork. Konti lang rin po yung niluluto namin. Tapos magkano po yung sa sir? Sa tahong? Opo. Bali dito, ginagawa po namin siya 10. Pero pag sa mga umaalis po, ginagawa namin siya 50. Pag medyo sa mga kadiwa, sa mga medyo tinataasan na lang po namin. Yung sa pork po, ganun din po? Yung pork po namin dito, benta po na. Ganun din po. Pag dito, culture pa rin naman yung pork. Oo naman. Yung pork naman po, benta namin dito, 3.20 po. Pero pag nasa mga kadiwa po kami, 25 po. Meron din po kayo nung mga nakapak? Opo, meron po kami. Magkano naman po yung po, meron po siyang, depende po sa pieces Kasi minsan po maliit yung lagayan Parang siyang sa sangyupsal po. Na kulay black na lagayan. Minsan po kasi maliit lang. Depende po sa size ng nabili po na lagayan. Bale, minimum po, yung range na lang. Yung meron pong 12, merong 8, ganun. 8 pieces to 12 pieces. Frozen po. Opo, frozen na po. Magkano naman? Yung sa po namin, sa 12 pieces po namin, ang benta po namin dun, 120 po. Yun na yung pinakalang sa 12 pieces. Wala kayo yung pang maramihan.
Meron naman po kung depende po rin kasi sa order. Kumbaga, doon lang rin po kami pre-order. Ba umorder po sa inyo? So, meron po kaming Facebook page, tsaka meron din po kami sa number. Pwede pong umorder. Ito pong free. Opo. Ngayon, sir, ano po yung current na mga market ninyo? Saan po kayo nagdadala? May regular buyers na po ba kayo? Opo, meron naman po kami mga regular buyers. Saan? Sa mga kadiwa. Bari nisusupply po kami sa mga kadiwa. Nagtitinda po kami dun. Tapos yun. Tapos meron din po nakakuha sa amin sa mga restaurant po. Minsan, opo. Ano po ang banggitin yung pangalan? Ano lang po siya, parang karinderya lang po siya. Opo. Pero ano po yun, na-discover nila kayo sa Facebook? Hindi po, parang kakilala lang po. Nagtitinda lang rin po sila, nakakuha lang po. Mga groceries po ba? Wala pa? Wala po. Kami na soon yung next nila. Bale, sir, yung naitulong po sa inyo ng AMAS, ng DH, ni Senator Marcos, yung dito, bukod po sa market linkage, ano pa po, sir? Tsaka dun sa grant, may iba pa po ba silang naitulong na assistance po sa inyo? Para ma-improve pa po itong enterprise. Bala yun lang po. Yung sa grant po, tsaka sa AMAS po. May market linkage po yan? Opo. May pa-training din po ba? Wala pa po. Wala. Hindi na hinihintay nila lang. Kasi yung training ng hinihintay din nila sa nakaraan, sila yung food, yung shelf life. Ngayon, ang tutulong sa kanila yung sa drying. Yun, bale, yun po yung saka yung labeling. iaano po sana namin, yung sa drying po. Parang dried taong po. Drying po. Yung taong po. Drying po. Oo, ituturo sa kanila. Binabaan din sila na equipment na Portasoy. From DOST. Yes, so hindi daw namin pwedeng buksan hanggang wala yung training. Bali sa DOST po, meron din silang programa na sumali din po kayo doon. Ano pa lang po, yung magte-training pa lang po yun. Pero may program naman po sila na parang, tuturuan. Yun tuturuan lang po sa shelf life. Yun lang po, yun pa lang po na program na. Bukod po sa DH at DOST, may iba pa po bang government agencies na nag-a-assist din po sa inyo? Bilyar po, tropang bilyar. Bilyar Foundation. Ano naman po doon? Bali, ako po yung nanalo ng sa Poverty Challenge. Poverty Challenge? Ano po yun? Nanalo po sila. Ano po yun, sir? Ano po ginawa ninyo? Yung poverty, yung recycle. Yes, recycle po siya. Yung nabanggit niyo po kanina. Opo. Paano pong accessories, sir, yung ibigay mo sa candle holder, tapos lagayan po ng salamin, yung parol. Opo. Bale, ito po yun. Solo lang po kayo, may mga... Bale, 3 po. So, di ba 3 po kami dito taong enterprise. Bali, ako po yung president ng youth namin, tsaka ng Pero pangalan nun, sir, nung youth organization? Bernabe Youth Entrepreneur. Naka-register na sila sa National Youth. So far po, ilan na po yung members, sir? Nasa na po kami, 30 plus, gano'n. 30 plus, dito lang din po. Dito lang po. Walang lupa lang po. Sir, may mga projects din po ba kayo as youth leader na may encourage din yung mga kabataan dito na mag-agriculture? Bale, yung unang project pa lang po namin, yun po yung live band for Akos pa lang. So, ngayon, sunod na project namin, Bernabe Youth na basketball po. Tapos kami ng mga agriculture po. Sir, natanong po kanina ni Ella kung ano mensahe niya sa mga kabataan. Pero parang i-acknowledge din natin na yung support ng parents mo para maging successful kayo. So may mensahe din po ba kayo sa parents ng ibang kabataan na paano ba nila dapat supportahan yung anak nila para maging kasing successful niyo din po? So, para sa akin, sa mga magulang naman, yung mga magulang niyo naman talaga kahit anong naman talagang gawin niyo, minsan talaga magalit sila sa inyo. Kumbaga gusto lang rin nila yung mas tama para sa inyo. Kung may sinasabi sa inyo yung mga magulang niyo, gawin niyo na lang rin, sundin niyo na lang rin. Malay niyo, andun yung success niyo. So, ginaid po kayo ni Ma'am dito sa enterprise. Paano po, sir?
So, bale, yung mother ko po tsaka yung father ko po talaga yung purot dulo talaga ng lahat. Kasi yung father ko po kasi seaman po kasi yung papa. Chef po siya. Kung siya po yung nagturo sa akin magluto. Tsaka po. Habang wala po yung papa ko, yung mama ko po yung nandito. Ako po yung siya po yung nagluluto, tapos natulog po ako sa kanya. Kumbaga sa kanila ko lang rin po nakuha. Yung passion niya sa pagluluto, tapos ito na may addition. Okay na siguro. Salamat kami kasi nanalo siya. Dati wala nga kami sasakyan. Ay, dalawa na yung sasakyan namin. So natuwa naman kayo, mother, na hindi siya nag-pursue ng yun nga yung sa rat race na tinatawag sa business. Kasi nagko-commute lang kami, mama, mahirap. Opo. Ngayon, nung kumuha kami ng sasakyan, tumutulong na siyang magbayad. Tapos yung ba namin puti, siya na rin nagbayad para doon sa membership namin sa GMA. Kasi membership po sa GMA 7. Paano may bayad sa shuttle? Yung ban po namin, naka-ano po sa GMA, naka-contract po sa GMA. Siya ang tumulong yung tinulungan niya kami yung father niya that time kasi pre-diabetic, nakakaalis si daddy. So, siya ang tumulong sa amin. Kaya habi ko, sige, yung benta, ipon, tulong-tulong kami, yun ang binayad namin. Tapos, yun din ang pinang-down namin. So, ngayon, dalawa na yung sasakyan namin. Isang van at saka isang pickup. Ano po yung, in terms of ganong klaseng metric ng success ninyo, no? Ano po yung nakikita nyo? Yung physical restaurant ba? May ganon ba kayong plans? Mga ganyan? So, balak po talaga namin, mass production talaga po ang balak namin. Kumbaga factory. Ayun po talaga yung balak ko talaga. Kasi kung physical store lang naman po kasi parang konti lang talaga siya. Mas maganda po talaga yung mass production. Mas makakuha ng maganda. At once again, nakasama po natin si Sir Ian Harvey Tonog. Maraming salamat po. Siya ang owner ng Freyatom Enterprise na Regional Awardee mula po sa Young Farmers Challenge ng DA-AMAS. At narito po ang Unlad Komunidad o UK katuwang ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating balikan ang mga kaganapan sa groundbreaking ceremony ng Hagna Integrated Potable Water System na proyekto ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale-Up o DA-PRDP Scale-Up sa probinsya ng Bohol. Ang Philippine Rural Development Project Scale-Up ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Naging tampok ang munisipalidad ng Hagna sa Bohol dahil sa isinagawang capsule laying at groundbreaking ceremony para sa Hagna Integrated Potable Water System noong ika-4 ng Abril taong 2025. Ang nasabing proyekto na nagkakahalaga ng 244,042,875 pesos and 80 centavos ay maglilingkod sa 30 kabaranggayan ng Hagna, kabilang ang Alhawan, Balili, Buktol, Bunga Ilaya, Bunga Mar, Kabungaan, Kambugason, Kanipol, Kanhulaw, Kantagay, Kantuyok, Kanuba, Kanupaw, Faraon, Iapil, Kinagbaan, Laka, Larapan, Lunoy, Look, Malbog, Naatang, Nausok, Pangina, Pangdan, Poblasyon, Tejero, Tubudmar at Tubudmonte. Pinangunahan ni Regional Executive Director ng DA at Regional Project Coordination Office 7 Project Director Angel Enriquez ang nasabing okasyon, kasama ang ibang opisyalis ng DA at lokal na pamahalaan ng Hagna. Ibinahagi ni Director Enriquez ang kanyang saya dahil naging kabilang ang DA sa pagbibigay ng solusyon sa problema ng maruming tubig sa Hagna. I was just kind of overwhelmed, of course, knowing nga problema sa tubig na sulbad. So I hope that would be echoed throughout Hagna, because no less than the mayor mentioned about it took 100 years before finally the project has come into reality. Ihangyo, Mayor, dili na to kalimtan nga kami sa Department of Agriculture proud kaayo
Unya pag andam-andam lang mo kay usa na ni sa ako ang i-feedback ni Secretary that he has to visit Hagna because of what I have seen. Grabe manggod ang inyuhang support sa agriculture. Sa pamamagitan ng PWS, aabot sa 5,929 na kabahayan ang makikinabang na tinatayang may kabuuang 28,770 na residente kabilang ang 1,414 na pamilyang magsasaka at 45 pamilyang mangingisda. Ibinahagi din ni Hagna Mayor Joseph Ranyola ang kasaysayan at layunin ng proyekto kung saan ang pangunahing problema ng bayan ay ang kakulangan ng malinis na inuming tubig. Lubos ang kanyang pasasalamat sa DAPRDP Scale-Up dahil sa wakas ay naaprubahan na ang PWS project na magbibigay ng benepisyo sa mga tagahagna at magpapabuti sa antas ng pamumuhay ng mamamayan. Nainumdum ako nga sa akong pagka-mayor, diha tayo ko'y na-discovery nga report, a test report on coliform level. Ang nahitabo niya to, nakita nako ang kahugaw sa atong tubig na sa 8 level, and there was even a time niabot kini og 16 total coliform. Unya, ako tayo inspection ang atong mga facilities. Maayo na manggali kay sa atong pagka 100 years na, no? Doon na tayo nahuna-hunaan niabot ang Philippine Rural Development Project sa Hagna. Hipin! Kining nahitabo karon susama sa kabilagro. Sigurado mutaas ang atong ekonomiya tungod sa tubig. A total of 30 barangays, a total of 8,800 households, a total of 11,122 ka mga pamilya, o a total of 39,000 nga mga hagnaanon ang makatagamtang sa kinalamian nga tubig nga gihatag sa atong gobyerno. After 100 years, kitang tanan karon, pwede na musike. Problema sa tubig sulbad na. Layunin ng proyekto na maghatid ng maaasahang supply ng malinis na tubig, bawasan ang oras na ginugugol sa pag-igib, pagandahin ang kalusugan at kabuhayan ng mamamayan at mapababa ang mga sakit na dulot ng maruming tubig. Kapag natapos, ito ay magbibigay ng 24 oras na supply ng tubig. Ang Hagna Integrated Potable Water System ay isa lang sa mga maraming proyekto ng DAPRDP Scale-Up. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP Scale-Up, patuloy na makiniga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale-Up. Thank you so much po sa ating DAPRDP para sa segment na ito. Tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At hatid po ni Binibining Ira Cruz ang ating segment para sa bahaging ito na ating programa. Isang maganda at pinagpalang araw muli sa inyo mga ka-agri. Narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na mayroong soil museum ang Bureau of Soils and Water Management o BSWM? Ito ang kauna-unahang soil museum sa Pilipinas na itinatag upang ipakita ang kahalagahan ng lupa sa agrikultura at kalikasan. Matatagpuan ito mismo sa opisina ng BSWM sa SRDC Building sa kanto ng Elliptical Road at Visayas Avenue, Diliman, Quezon City. Kilala bilang isang living museum, tampok dito ang 10 soil tanks na kumakatawan sa iba't ibang soil taxonomic orders ng Pilipinas. Ipinapakita nito na hindi lamang ang pisikal na anyo ng lupa, kundi pati na rin ang papel ng bawat uri sa sektor ng agrikultura.
Ang museo ay itinatag bilang bahagi ng mandato ng BSWM na pangalagaan at pamahalaan ang likas na yamang lupa at tubig. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at tumatanggap ng mga bisita kabilang ang mga on-the-job trainees o OJT para sa mga facility tours. Sa mga pagbisitang ito, maaaring makita ng mga estudyante at iba pang mga interesadong grupo ang iba't ibang proseso ng soil testing na ginagamit upang tukuyin ang fertility at nutrient content ng lupa na isang mahalagang hakbang sa pagkakaroon ng masaganang ani. Bilang tagapagbigay ng pangunahing impormasyon ukol sa yamang lupa, ang BSWM ay may misyon na suportahan ang agricultural development planning, policy formulation at research. Sa tulong ng kanilang Soil Conservation Management Division, patuloy nilang isinusulong ang pangangalaga at wastong pamamahala ng lupa upang tiyakin ang sustainableng produksyon ng pagkain sa bansa. Ayan, so kung meron kayong free time, pwede kayong bumisita dito sa BSWM at pumunta dito sa Soil Museum upang matuto sa iba't ibang klase ng lupa at ano nga ba ang kahalagahan ng lupa para sa sustainable produksyon ng agrikultura sa ating bansa. Muli, iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. At ayan nga po ang ating Agri-Trivia segment. Maraming salamat, Miss Ira Cruz. Muli kami po'y taus-puso nagpapasalamat sa opportunity po na ito na kumbaga patuloy po kami nakapagbigay ng serbisyo sa mamamagitan po ng programang pang-radyong Maunlad na Pilipino. Ito po ihatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkayong kaisipan, mula sa ikalawang aklat ng mga taga-Korinto, Kabanata 5, Talata 4, habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ang katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Mula po sa Department of Agriculture, niyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, may himpilan po ito sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi rin, of course, sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Once again, nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na talaga pong kaagapay po, talagang tunay po sa episode na ito at sa lahat ng episode natin namin sa inyo. And syempre po sa inyo mga tagapakinig, thank you for being with us until this part of our program. Let us know po sa comment section, pwede parating sa amin o sa aming tanggapan ang official email address po namin ng afid@mail.de.gov.ph kung kayo man po may feedback or comments para po sa ating program. At we would be happy to include or consider po ito sa ating mga upcoming episodes. And of course, magbabalik po tayo next Saturday. Once again, we invite you to be with us sa ganap na ika-5 hanggang alas 6 ng umaga. At syempre po, kasama si Ira Cruz at ang lahat ng katuwang namin sa programang ito. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.